Ling Yunfeng. Bilis-bilisan mo naman ang paghukay. Pag mabagal ka pa wala kang sasahurin. Opo, Boss Wang. Tatapusin ko to sa loob ng 1 oras. Araw-araw na lang ba akong papahirapan? Hindi man lang ako pinapakain ng hapunan. Pag ako yumaman, gagawin kitang trabahador ko. Aray. Hala, parang may nahukay ako. Patay. Paano na to? Naputol ko ang kable ng kuryente bago maghukay. Sabi ng electrician walang kable sa ilalim. Naputol ang kable, paano to ayusin? Ay. Anong nangyayari? Parang nararamdaman ng mga kamay ko ang nasa ilalim. Sa lalim na 50 sentimetro may 2 bulit. Sa lalim na 80 sentimetro may 3 bakal. Sa lalim na 3 metro may perang papel ng Ming Dynasty. Isang 50 tael na perang papel. Nagbago ang mga kamay ko. Kaya pala, tumpak na nahahanap ang nasa ilalim. May bakal at isang sinaunang perang papel. Guni-guni ko lang ba to? Pero hindi totoo ito. Siguradong may bagay sa ilalim. Pero paano ko ito kukunin? Diyos ko, kaya ko palang kumuha ng bagay gamit ang isip. Base sa selyo ng perang papel na ito, isa itong sinaunang pera. Hindi ko lang alam kung ibebenta. Magkano kaya ang halaga nito? Kung ibebenta ko itong 3 bakal, baka mabenta ng ilang barya. Anong oras na nagbubulakbol ka pa? Anong oras na nagbubulakbol ka pa? Malapit nang magtrabaho ang mga tao. Maghukay ka na dyan. Naku po, pinutol mo ang cable, Boss Wang. Bago maghukay dito, sabi ng electrician walang kable. At wala daw kahit ano sa ilalim. Huwag ka nang magpaliwanag. Magtrabaho ka na. Bawas sa sahod mo ngayon. Hoy ikaw. Ayoko na. Anong ayaw mo na, Ling Yunfeng? Huwag kang magsisi. Isa ka lang probinsyanong trabahador. Kung wala ang trabahong ito, magugutom ka. Ngayon, nakakaramdam ng yaman ang mga kamay ko. Bakit pa ako maghuhukay? Saka sa laki ng mundo. Gamit ang mga kamay na ito, hindi ba ako yayaman? Ay. Paalam sa inyo. Huwag kang magtago. Bukas iiyak ka at magmamakaawa na bumalik. Lahat daw binibili rito. Pati antike. Siguro bibilhin din ang perang papel ko. Pumasok muna tayo para magtanong. Anong gusto mo, bata? Jade at mga porselana. Lahat ay magagandang gamit. Boss, binibili nyo ba itong perang papel? Perang papel, anong dinastya yan? Boss, tingnan nyo. Ming Dynasty 50 tael na perang papel. Totoo ito, magkano mo gustong ibenta? Wala akong alam sa presyuhan nito. Boss, kayo na ang magsabi ng presyo. Hindi ito mabebenta ng mahal. Pangkoleksyon lang ito. Mukha ka namang mabuting tao. Sige, bibilhin ko ng 15,000. Isang perang papel lang 15,000 na. Katumbas na ito ng 3 buwan kong sahod. Bakit mabababa ang presyo? Selyo lang naman ang may halaga rito. At konting halaga para sa koleksyon. Sige, dadagdagan ko ng 5,000. Ibig sabihin, 20,000 nyo bibilhin ito. Hanggang dyan lang, sige. Deal, ayos. Bata, heto ang calling card ko. Pag may maganda kang gamit, ibenta mo sa akin. Basta hindi illegal. Binibili ko lahat, sige. Salamat, boss mo. Ang sarap sa pakiramdam ng nagbibilang ng pera.
Kumita ako ng 20,000 sa isang araw. Gamit ang mga kamay ko, na nakakaramdam sa ilalim ng lupa. Kikita ako ng 100,000 araw-araw. Hindi. 1,000,000 araw-araw. Ha ha ha. Ah, Mabuti at maaga akong gumising. Wala pang tao sa parke. Gamitin ko muna ang kamay ko para maramdaman kung may gamit sa ilalim. Elnan, sa 30 sentimetro isang plastic na Ultraman. Sa 50 sentimetro isang sirang basong plastic. Sa 1 metro, isang sirang laro ang sasakyan. puro basura naman dito. Lumipat tayo ng pwesto. Subukan natin dito. Elnan. Bakit ang sakit? May kayamanan ba rito? Sa 5 metro 2 baryang Dachong. Galing sa panahon ng Dachong. Barya pala. Kaya pala ang init. Kumuha gamit ang isip. Ang baryang ito ng Dachong. Parang walang nakatala sa kasaysayan. Di ko alam kung magkano ito. Naku. Nakakabuhay ng dugo ang ehersisyo sa umaga. Hahaha. Ay. Ay. Mukhang antike ang barya na ito. Dachong Tungbao. Elnan. Elnan. Lolo, pasensya na. Akin yung barya na hawak mo. Bata, pwede bang patingin ang 2 barya mo? Sige, walang problema. Naku. Totoong barya nga ito ng dinastyang Dachong. Hahaha, ang galing niyo, Lolo. Hahaha. Mahilig akong mangolekta ng antike. May kaalaman din ako tungkol dito. Ang dinastyang Dachong ay walang tala sa kasaysayan. Dahil 10 taon lang ang dinastyang ito bago bumagsak. Pero, mataas ang halaga ng mga barya nila. Bata, gusto mo bang ibenta sa akin? Depende po yan sa presyong ibibigay nyo. Nagustuhan ko ang ginawa mo kagabi. Ako na ang bahala sa'yo, nanan. Yonfeng. Naku, Boss Wang. Wala ka sa trabaho ngayong umaga. Bakit may kasama kang babae? Alam ba ito ng asawa mo? Ikaw. Ang dami mong sinasabi. Sinasiraan mo ako. Humingi ka ng tawad. Hindi na ako nagtatrabaho para sa'yo. Huwag kang magpanggap. Minsang boss habang buhay na boss. Di mo ba alam yon? Lolo, magkano nyo bibilhin ito? 500,000 bawat isa. Ibig sabihin 1,000,000 ang dalawa. Ayos-ayos. May mamahaling bagay nga sa ilalim. Tama, 1,000,000 para sa dalawa. Kung ibebenta mo, babayaran ko ng cash. O tseke, anong bagay to? Barya lang 1,000,000 na. Baka niloloko ka lang yan. Ang lalaking yan ay trabahador ko lang kahapon. Isa lang siyang probinsyanong trabahador. Paano siya magkakaroon ng ganyang kamahal na barya? Huwag mong maliitin ang mga probinsyano. 3 henerasyon ang nakalipas. Probinsyano ka rin. Naku naman. Matandang hukluban, bakit ang tigas ng ulo mo? Pinapayuhan na nga kitang huwag magpaloko. Ako pa ang pinagsasabihan mo. Di mo ba alam? Maraming peking barya ngayon. Ayusin mo ang pananalita mo. Bakit ka nananakit? Sige. Wala akong sinabi. Bata, ibebenta mo ba? Opo, ibebenta ko. Pumasok na ang 1,000,000 sa bangko. Pag mayroon ka pang magagandang gamit, puntahan mo lang ako sa Yeding Manor. Walang problema. Yeding Manor. Hindi ba tinitirhan yon ng tycoon ng real estate? Ibig sabihin ba ang lolo na yon ay... Hahaha, may kailangan ka ba? Yunfeng, may 1,000,000 ka na ngayon. Gusto mo bang mag-invest sa akin? Mag-invest sa'yo. Pambili ng excavator. Magtrabaho tayo ng sabay.
At yung lolo na umalis kanina lang. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang tycoon ng real estate, wala akong interest. Ang buhay nga naman, parang panaginip. Kumita ako ng 1 milyon sa isang iglap. Pero ang perang ito ay kulang pa rin dahil kailangan ng pera para sa sakit ng papa ko. Ling Yunfeng, iminumungkahi ko na wag nang gamutin ang papa mo. Mauubos lang ang pera mo rito. Bukod pa rito, 3 buwan ka nang may utang sa ospital. Sabi ng ospital pag hindi ka pa nagbayad, Dr. Zhang. Kumita na po ako ng pera. Magbabayad na po ako ngayon. Papa, wag kang mag-alala. Kumikita na ng malaki ang anak mo. Pagagalingin kita. Yunfeng, dumating sa tamang oras ang 1 milyon mo. Ipagpapatuloy ng ospital ang paggagamot. Pero nagtataka ako. Paano ka kumita ng 1 milyon? Di ba naghuhukay ka lang sa construction site? Tumama po sa loto. Hahaha, ang swerte mo naman. Dr. Zhang, gusto ko ng pinakamagandang gamot para sa papa ko. Hindi problema ang pera. Kaya kong kumita. At saka, kumuha po kayo ng mga nurse para sa papa ko. Para may mag-alaga sa kanya pag wala ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita. Salamat, Dr. Zhang nga pala. Narinig kong may magaling na medical team sa ibang bansa na nakapagpagaling daw ng taong gulay. Pwede bang kontakin sila ng ospital para gamutin ang papa ko? May ganong medical team nga. Pero malaking pera ang kailangan para kunin sila. At hindi sapat na may pera ka lang. Baka hindi rin nila pagbigyan ang ospital namin. 10 sapat na ba? 10 milyon, hehe. Yung medical team na yon, nung pinagaling nila ang unang taong gulay, 100 milyon na ang binayad. Alam mo ba kung gaano? Kalaking pera ang kailangan dyan. 100 milyon. May nagbago na sa mga kamay ko, na nakakaramdam sa ilalim ng lupa. Mayroon na akong bentahe. Para kumita ng malaki, hindi imposibleng kumita ng 100 milyon. Dr. Zhang, pakikontak po sila. Gagawin ko ang lahat para kumita ng pera. Sige, susubukan ko. May mamahalin kaya sa ilalim ng ospital na ito? Ang lamig. Mukhang may magandang gamit dito. Ilset. Sa 50 sentimetro, 3 basurahan. Sa 2 metro, 1 0 takip ng bote. Sa 1 0 metro, espadang yutsang. Gawa sa tanso noong panahon ng tagsibol at taglagas. Ay. Espadang yutsang, magkano kaya ito? Kumuha gamit ang isip. Napakagandang espada. Napakatalim. Pupunta ako kay boss mo para malaman kung magkano ito. Teka, nakuha ko na ang gamit. Bakit hindi pa nawawala ang pakiramdam na ito? May iba pa bang gamit sa ilalim? Imperial Jade. Galing sa reyna ng dinastyang Dafeng. Dito pala galing ang lamig. Kumuha gamit ang isip. Wow, ang lamig. Nang ilagay ko sa palad ko, may init din na pumapasok sa katawan ko. Parang yelo at apoy. Pupunta muna ako kay boss mo. Naku, nandito ka na. Mukhang may maganda kang nakuha. Ang galing mo talaga, boss mo. May nakuha nga akong magandang gamit. Malinaw tayo ah. Ayoko nang galing sa masama. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong malinis ito. Boss mo, tignan nyo. Ito ang espadang yutsang nagawa ni Master Oyezi. Ang galing ng mata mo.
Sabi nila mahirap na itong makita ngayon. Saan mo nakuha ito? Pamana ng ninuno. Bata, sa tingin mo maniniwala ako dyan? Pamana talaga ito. Sige, wag na nating pag-usapan yan. Magkano mo gustong ibenta? Boss mo, sa totoo lang, wala akong alam sa presyo nito. Kayo na po ang magsabi ng presyo. Kailangan ko ring kumita rito. At hindi lang ito ang nag-iisa. Gumawa ng 7 espada si Master Oyezi. Kaya bibigyan kita ng 200,000. Ang mura naman. Gawa ito sa tanso. At galing pa sa panahon ng tagsibol at taglagas. Hindi mo naiintindihan. Sa mundo ng antike, hindi base sa tagal ang presyo, kundi sa pagiging bihira at demand nito. Tulad ng jade, mahal ang bayad ng may gusto rito. Wala itong halaga sa hindi may gusto. At ginto, dati ilang daan lang ang bawat gramo. Ngayon libo-libo na. Sige, sige. Marunong kayong magnegosyo, boss mo. Sige na 200,000. Transfer o cash. Teka lang, May isa pa akong papatingnan sa inyo, boss mo. O mayroon pa nanan. CJ, tingnan nyo. Parang may init na pumasok sa katawan ko. Anong bracelet ito? Ang galing naman. Base sa materyales ng mga bato. Isa itong Imperial Jade na bihira. Napakaganda ng epekto. Tama, boss. Magkano ito? Ito. Bata, hindi ko kayang presyuhan ito. Bakit? Hindi ba pinag-agawa ng Imperial Jade? Wala ba kayong interest dito, boss mo? Hindi sa walang interest. Masyadong mahal ang bracelet na ito. Baka hindi ko kayang bilhin mag-isa. Kung isang Imperial Jade lang, baka makaya ko pa. Pero higit sa 10 Imperial Jade ang nandito. Alam mo ba, na ang isang Imperial Jade ay napakamahal na. Kaya paano ko ito bibilhin? Hindi ko ito mabibili. Ibig sabihin hindi ko ito mabebenta. May paraan pa para maibenta ito. Ipapabenta natin sa auction. Kung may tiwala ka sa akin, Kukontakin ko ang auction house. Bibigyan ko kayo ng komisyon. Sige, 20% ang komisyon ko. 20 ang laki naman. kasi mamahalin ang bracelet mo. Dadalhin ito sa pinakamalaking auction house sa Jiangsheng. May kakayahan silang. Maghanap ng mayayamang tao para bilhin ito. At para ito sa mga pribadong miyembro lang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakasali. Naiintindihan mo ba? Teka lang. Sige, sundin natin yan. Kailan ito V-auction? Pagkalipas ng 3 taon. Kukontakin kita. Babayaran ko muna ang 200,000 para sa espadang Yuchang. Pumasok na sa bangko ang 200,000. Salamat, boss mo. Aaray. Anong tumusok sa paa ko? May kayamanan din ba dito? Hoy, nabundol mo ang paa ko. Magbayad ka. Ikaw ang... Biglang lumabas at bumangga sa akin tapos ako magbabayad. Anong iniisip mo? Nakabangga ka na nga. Di mo pa dinala sa ospital. Tatakas ka pa. Magbayad ka. Pakiramdam ko. Pinlano nyo ang panginikil na ito. Ayos na laman mo. Sige, hindi na kami magpapanggap. Alam mo ba ang ibig sabihin ng huwag magpakita ng yaman? Nung dumaan kami sa antique shop, nakita namin na binigyan ka ng boss ng 200,000. Ibigay mo sa amin ang pera. At kakalimutan natin ang nangyari ngayon. Kung hindi habang buhay ka nang naka-wheelchair. Tama, ibigay mo na ang pera. Kundi bubugbugin ka namin. Narinig mo ba? Ibigay mo ang pera, hahaha, nagnanakaw kayo sa araw. Hindi ba kayo natatakot hulihin ng pulis? Ha? Ilang beses na kaming nahuli ng pulis. Bibilang ako ng 3. Ibigay mo na ang pera. Kung hindi ako ang bibilang 3, 2, 1. Mukhang hindi ka magbibigay hanggang di binubugbog ah. Aray ko.
Anong nangyari? Bakit biglang natumba si boss? Kaya pala, hindi lang nakakaramdam ng kayamanan ang kamay ko. Ang lakas din nito. Ano pang dapat kong ikatakot? Boss, ayos lang ba kayo? Aray, wag niyo akong hawakan. Ang sakit ng likod ko. Hihiga muna ako. Hahaha. Sugurin niyo siya. Bugbugin niyo. Anong kinakatakot niyo? Marami tayo. Kahit na medyo may laban siya. Hindi niya kaya ang dami natin. Sugod tama. Tama si Boss Sugod. Wala kang kwenta. Hahaha. Boss, matigas na kalaban to. Magaling siya. Parang bakal ang mga kamay niya. Hindi natin kaya takbo. Sugod lang. Teka, hintayin niyo ako. Hahaha ano? Ihingi ka pa ba ng pera? Ako na ang mali, bigyan mo ako ng pagkakataon. Magbabago na ako. Hindi ko na ulitin ito. Magbabayad ako. Ibibigay ko lahat ng pera sa sasakyan ko. Patawarin niyo ako. Magpakabuti kayo. Kung makita ko ulit kayong gumagawa ng masama, hindi ko kayo palalampasin. Opo, lalayo na kami. Tignan na natin kung ano ang nasa ilalim. Natumusok sa palad ko, sa 1 metro bato sa 5 metro plastic na basura. Sa 15 metro tansong salamin mula sa Western Zoo. Wow, isang espada. Kaya pala sumakit ang palad ko. Kumuha gamit ang isip, lumabas ka. Ikaw. 砖块，地下5米处塑料垃圾，地下Ikaw. 15米处青铜剑，产自西周。 Naku po, 原来是把剑啊！哎怪不得刚才手掌会感到刺痛。 napakatalim. 给我出来！ Magandang espada at gawa pa sa tanso. Siguradong mahal ito kung ibebenta. Pero kung ibebenta ko ulit kay boss mo, Baka wala na siyang pera pambili. pupunta na lang ako sa antique market. 好哎剑啊，还是青铜剑，卖哎的话嗯估计也值不少钱。 Bata, may hawak kang gamit. 老板，他 Mayroon ka 不 bang 够 ibebentang 是不是 kayamanan? 还是 May 说我 espada 去 ako 查看 rito. 吧 Gawa sa tanso, bibilhin niyo ba? Patingin muna ng gamit mo, 小 para 伙子 makita ko kung 我 totoo. 看你抱着个东西，是不 哎 是有什 nan 么宝贝东西要出手啊？我这哈有一把剑，青铜的， Elnan, 你收不收啊？ walang kwenta ang espada mo. Hanggang 200 lang ito. 200, nagbibiro ba kayo? Gusto ko talagang bilhin ito. Kung ayaw mo, dadagdagan ko ng 100. Totoong tansong espada itong hawak niya. Pero bago ang mukha niya, hindi ko pa nakikita sa antique market. Siguradong baguhan ito. Dapat makuha ko ito sa pinakamababang presyo. Niloloko ako ng boss na ito ah. Buti na lang nararamdaman ng kamay ko ang antike. Gawa ito sa tanso. Mula sa Western Zoo. Kapatid, mukhang gusto mo talagang ibenta. Fake naman ito. CJ, 是欺负我什么也不懂啊！ dadagdagan ko pa 500 para sa akin. Ha? Isang tansong espada 500. Ang lakas mong magbaba ng presyo. Ibenta mo sa akin. Bibigyan kita ng 2,000. Anong iniisip mo? 一口价500块，卖给我。 2,000. Fake itong sayo. 500块， Swerte ka na sa 2,000. Laoliw 2,000 lang para sa magandang tansong espada. Di ka ba natatakot tamaan ng kidlat? Ang dami mo nang niloko rito. Maganda itong espada. Mga 20 hanggang 30,000 ito, sige bata. Bibigyan kita ng 30,000. Ibenta mo sa akin, wag sa kanila. Magkakakilala kayo. Ikaw ang di marunong maglaro. Nagpapanggap lang kayo. Hindi ko na ibebenta, teka lang bata. Pag-usapan pa natin ang presyo. Niloloko niyo lang ang bata. Dahil wala siyang alam, hahaha. Lolo Chen, Lolo Chen. 会玩啊？ Kapatid, ang tadhana nga naman. Nagkita ulit tayo. 别呀，小兄弟， Binababaan nila ang presyo ng espadang yan. Bibigyan kita ng magandang presyo. 5 milyon ang dami naman.
Alam kong mataas ang halaga nito. Pero di ko inasahang ganyan kataas. 5 milyon napansin ko na yan kanina pa. Totoo yan kaya ibebenta mo ba? Opo, ibebenta ko. Sige, ita-transfer ko sa'yo. Pumasok na sa bangko ang 5 milyon. At sa kabata. Sabi ko sa'yo sa parke, di ba? Pag may maganda kang gamit ako ang kontakin mo. Huwag ka nang pumunta sa mga ganitong lugar. Fake ang mga binibenta dyan. Gusto lang nilang makalamang sa'yo. Nakalimutan ko. Gusto kong itanong kung saan mo ito nakuha. May espesyal akong kakayahang makahanap ng kayamanan. Gamit ang mga kamay ko, tumpak kong nalalaman kung saan may kayamanan. At nahuhukay ko ito. Di ko alam kung maniniwala kayo. Hahaha, sige. Kung totoo yung kakayahan mo, bibilhin ko lahat ng makukuha mo, hahaha. Alis na ako. Bata ka, ano mo si Lolo Chen? Bilib na bilib siya sa'yo ah. Wala kayong pakialam. Kapatid, patawad sa ginawa namin kanina. Sana mapatawad mo kami. Sige, pinapatawad ko na kayo, kapatid. Kain tayo. Ayoko. Tama na yan, magagalit na ako sa humawak sa akin. Hoy. Kulay pula. Hindi guni-guni ko ito. May magandang gamit sa ilalim. Sa 1 metro. Balat ng prutas at gulay sa 2 metro plastic ng noodles. Sa 5 metro sirang ilaw. Sa 0 metro lumang baterya. Sa 50 metro, isang painting ng dugong lotus. May balat ng prutas sa ilalim. At mga lumang baterya. Pero itong painting ng dugong lotus. Siguro ang dahilan kung bakit naging pula ang mga braso ko. Kapatid, hinawakan ka namin kanina. Para sabihin may balat ng saging sa harap mo. Ayos lang ba ang katawan mo, hindi naman babasagin to. Di ito masisira sa isang bagsak. Maraming tao ngayon. Kukunin kita mamayang gabi. Alis na. Ang gabi na nagsasara ng Antique Market. Hating gabi na. Kumuha gamit ang isip. Tulong-tulong. Anong tunog yon? May multo ba sa painting na ito? O aswang ang babae sa painting? Nanatrap sa painting na ito. Kaya pala nagkulay pula. Ang mga kamay ko kanina. Tulong-tulong, hindi. Hindi galing sa painting ang tunog. Ay, may kidnapping pala. Hindi galing sa babae sa painting. Nakakagulat naman. Pakawalan niyo siya. May tao pa sa ganitong oras. Nakikialam ka pa. Gusto mo bang masaksak? Pakawalan niyo siya at sumuko sa pulis. Magpapanggap akong walang nangyari. Nagmamarunong ka ah. Bugbugin at dalhin niyo rin siya. Ay. Ay. Magaling ako kaya tumakbo na kayo. Ang bilis tumakbo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat sa pagligtas, umuwi ka na. Ay. Ang dilim. Niligtas mo ako pero hindi mo ako ihahatid. Wala akong oras. Ibebenta ko pa itong painting para magkapera. Nasa antique business ka ba? Pwede rin ganon. Ito ang painting ng dugong lotus. Alam mo itong painting. Early narinig ko na.
Ipinagawa daw ito ng reyna ng dinastyang Dakyan. Para i-drawing ang sarili niya. Bakit kulay dugo? Kasi hindi na paborito ang reyna. At kinulong siya sa palasyo. Sa mundo niya, naging kulay dugo ang lahat. Kaya pag matagal mo itong tiningnan, makakaramdam ka ng sobrang lungkot. Sige, bibilhin ko ito. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa akin. Magkano mo bibilhin? Kahit matanda na ang painting. Hindi maganda sa pakiramdam ang estilo nito. Nakakabigat ng loob pag matagal tiningnan. Kaya hindi ko kayang bigyan ng mataas na presyo. Pero niligtas mo ako. 1,000,000 pwede ba? Sige, transfer mo na. Ang bilis naman niyang ibinenta sa akin ang painting. Hindi man lang siya nakipagtawaran. Kahit nakakalungkot tingnan ang painting. Maihalaga pa rin itong 2 hanggang 3 milyon. 1,000,000 lang ang binawas ko. Kung magdadagdag siya, ibibigay ko sana. Baka naman ninakaw niya ito. Ang bilis mong ibenta itong painting. Baka ninakaw mo to ah. Anong ninakaw? Hinukay ko ito mula sa ilalim ng lupa. Hinukay sa lupa. Magnanakaw ka ba ng libingan? Magnanakaw ng libingan. Hindi ako gumagawa ng iligal. Bawal ang magnakaw ng libingan. Narinig mo na ba ang profesional na tagahukay ng kayamanan? O narinig ko na? Mayroon pa palang gumagawa niyan ngayon. Sige, deal na sa 1,000,000 itsen. Pumasok na sa bangko ang 1,000,000. Ayos, tapos na ang usapan. Alis na ako. Binili ko ang painting mo. Niligtas mo ako. Hindi mo talaga ako ihahatid. Di ka ba natatakot na makidnap ulit ako? Tumakbo na ang mga masasamang tao. Walang kikidnap sa'yo ngayon. Mukhang mayaman ka naman. Magdala ka ng mga bodyguard pag lumalabas ka. Mayroon pa palang ganitong lalaki ngayon. Niligtas ang tao pero hindi hinatid pa uwi. Anong klaseng tao to? Anong nangyayari? Bakit kinokontrol ng mga kamay ko ang mga paa ko? At naglalakad ng patalikod? Lalaking walang pakiramdam. Kahit bumalik ka pa para i-comfort ako, galit pa rin ako. Pero buti na lang hindi ka masyadong manhid. Ihatid mo na ako. Hindi pala bumalik para ihatid ako. Niloloko lang ako. Walang kwenta ang lalaking to. Tumigil din. Dinala ng mga kamay ko ang paa ko para maglakad ng patalikod. Saan ba ako dinala nito? Libingan ito ah. Mga walang pangalan ang nakalibing dito. Bakit mo ako dinala rito? Sa 2 metro may alupihan at insekto. Sa 5 metro may mga buto. Sa 70 metro may butas sa lupa. Sa 100 metro fossil ng dinosaur. Mini Yulong. Anim na 10 sentimetro ang haba. Ang pinakamaliit na uri ng Oviraptorosauria na natuklasan. Kaya pala kusang. Kinontrol ng mga kamay ko ang mga paa ko. Nakahanap pala ng fossil ng mini yulong. Bihirang kayamanan ito. Nabuhay noong late Cretaceous period. 6 na 10 sentimetro ang haba. Ang pinakamaliit na uri ng Oviraptorosauria. Isang carnivore. Ayos-ayos. Ang galing ng mga kamay ko. Dinala ako rito para maghanap ng kayamanan. Kumuha gamit ang isip. Kumpleto ang istruktura. Kumpleto ang mga buto. Sa pagkakaalam ko sa Jiangchen Museum, wala pang fossil ng dinosaur. Pagbukas ng museum bukas, ibebenta ko ito sa kanila. Anong dala nung lalaki? Anong dala mo? Parang fossil ng dinosaur. Mukhang dinosaur. Pero di ko alam kung fossil talaga. Baka. Modelo lang nagawa sa kahoy. Ang liit naman. Hindi man lang kasing haba ng binti ko.
Hello miss, hindi ito modelo. Totoong fossil ito ng mini yulong. Pakitawag naman po ng manager nyo. Sige, CJ. Ibig sabihin ba ibibigay mo ito sa amin? Tatawagin ko ang director namin, hindi. Wala akong sinabing ibibigay ko ito. Director. Siya po ang magbibigay ng fossil ng dinosaur. Sa museum natin. Salamat. Salamat binata sa binigay mong fossil ng dinosaur. Salamat din sa malaking kontribusyon mo sa Jiangxing Museum. Totoong fossil ng dinosaur ito. At sa tingin ko, Ito ang pinakamaliit na dinosaur sa mundo. mini yulong. Pwede itong maging main attraction natin. Tawagan ng mga reporter. Para magkaroon ng press conference para ipagmalaki ang kabayanihan ng binata. Binata, paano mo nakuha ang kumpletong fossil ng dinosaur na ito? Pwede bang sabihin mo? Huwag po muna kayong masyadong matuwa. Ito. Hindi ko sinabing ibibigay ko. May bayad ito. Hihingi ng pera naman. Hihingi ng pera sa museum. Ang galing ng binatang ito. Binata. Museum kami. Non-profit organization kami. Hindi yata tama na humingi ka ng pera. Tingnan mo ang mga collection namin. Lahat yan ay bigay ng mga ordinaryong tao. Bakit ka hihingi ng bayad? Yun ang gusto nilang ibigay. Buhay ko ang tinaya ko rito. Kung hindi nyo bibilhin, dadalhin ko ito sa black market. Teka binata. Bibilhin namin. Pero kailangan naming suriin muna. Kung totoo ito. Sige, suriin nyo. Pero humihingi ka ng pera. Wala ka bang pakialam sa kapakanan ng iba? Akin ang bagay na ito. Ilalabas ko ito para pagkakitaan. At kailangan kong bumuhay ng pamilya. Kailangan kong kumain. Isa pa, hindi naman ako sobrang yaman. May punto ka. Sige, bibigyan kita ng kaunti. Ipag-i-apply kita ng 1,000 pabuya. Director. Totoong fossil ito. At sabi niyo nga kanina, ito ang pinakamaliit na fossil ng mini yulong sa buong mundo. At gagawin pang main attraction. Paano niyo nakuhang bigyan lang ako ng 1,000? Sige, ganito. Bibigyan pa kita ng banner. Bilang parangal sa pagiging bukas palad mo. Director, dinala ko rito ang fossil ng dinosaur. Dahil alam kong wala nito ang museum. Pero kailangan ko rin ng bayad at masyadong maliit ang ibinibigay nyo. Sino ba ang humihingi ng pera sa museum? Kung idodonate mo ito sa amin, iguguhit ka namin, ipapakwadro at isasabit sa pader. Para makita ng lahat ng bibisita. Para malaman ng mga turista ang kabayanihan mo. Anong silbi niyan? Makakain ko ba yan? Mukhang pera ka talagang lalaki ka. Director, hindi na pala namin ibibigay itong fossil. Ayaw mo na, sige. Dadalhin ko ito sa auction. Sigurado akong maraming mayayaman ang mag-agawan dito. Aalis na ako. Teka, pag-usapan natin ulit. Ano pang pag-usapan natin? Alam na alam mo kung gaano kahalaga ang fossil ng dinosaur na ito sa museum namin. Sige, ikaw na magkano? Elnan. 500 milyon, imposible, masyadong malaki, hindi ko kaya. Ganito na lang. Gamit ang pinakamataas kong posisyon, ipag-i-apply kita ng 100,000 bilang paunang bayad sa kasunduan natin. Tapos iwan mo rito ang fossil ng dinosaur. Gagawa ako ng espesyal na dinosaur exhibit sa museum. Maniningil tayo sa entrance. Ang kikitain. Hati tayo sa kita, ayos ba? Magandang ideya yan. Saka, hindi naman lahat ng collection sa museum ay libreng makikita. May mga may bayad din, sige. Ayos na tayo rito, pero teka. 70-30 ang Haitian. 70 sa akin, 30 sa inyo. Hahaha, sige. Magandang kasunduan. Ikaw ang pinakamagaling makipagnegosyo na nakilala ko. Ibibigay ko na ang bayad sa iyo ngayon. Hahaha, heto. CJ. Sabi nila ang pagpili ng lokasyon ng museum ay nakabase daw sa Feng Shui. Hindi ko alam kung totoo. Tingnan ko muna kung may kayamanan dito. Sa 1 metro tubo ng tubig. Sa 3 metro konkretong poste. Sa 20 metro lupa. Sa 50 metro may lihim na kwarto at may bowl.
Isang nakakandadong bowl. Nakaka-interes, kukunin kita mamayang gabi. Hating gabi na at sa wakas wala ng tao. Pwede ko nang mapayapang kunin ang bowl sa ilalim. Hoy, Anong ginagawa mo? Hating gabi na pero nakayuko ka sa pinto ng museum. Wala naman akong ginagawang masama. Bigla lang sumakit ang tiyan ko. Kaya yumuko ako rito. Sa dinami-rami ng naplano ko, ito lang ang nakalimutan ko. May guard pala sa harap ng museum. Ang sakit ng tiyan ko. Sumasakit ang tiyan mo pero bawal ka rito. May pampublikong Sear 200 metro mula rito. Salamat kuya. Pupunta na ako. Kanina pa paikot-ikot ang guard na ito rito. Hindi rin ako makalapit. Alam ko na base sa distansya kong ito. 50 metro lang ang layo sa pinto ng museum. Di ko alam kung mararamdaman ng kamay ko ang bowl sa lihim na kwarto. Subukan natin. Kailangan ko itong maramdaman. siguradong kaya ko ito. Kapag naramdaman ko, makukuha ko na ang bowl gamit ang isip. Ayan na. Sakto sa 50 metro. Makukuha ko na ang bowl mula sa ilalim. Kumuha gamit ang isip. Sa wakas nakuha rin kita. Tingnan natin kung ano ang laman nito. Bakit ikaw na naman? Di ba nagpunta ka sa Sear? Pasensya na Kuya Guard. Gusto ko sanang pumunta sa pampublikong Sear kanina. Kaso hindi ko na kinaya. Diyos ko, rito ka ba dumumi? Ang laki mo na ganyan ka pa rin. Umalis ka na nga, sige. Hay, Kung sa sariling bahay ko ito bubuksan, siguradong walang makakakita. Tignan natin anong kayamanan ang laman mo. ako. Ang laman nito ay sobrang Napakaganda. puro ginto. Haha. May kabuwang 20 ginto. 500 gramo bawat ginto. Sa presyong 1,000 kada gramo ngayon, abot ito ng 10 milyon. Ayos. Ang kinita ko ngayong araw ay higit sa inakala ko. Pero sino kaya ang nagtago nitong bowl ng ginto sa lihim na kwarto? Sino ang naghukay ng kwartong iyon? At talagang sinadya pang sa ilalim ng museum. Hindi ko maintindihan. Bahala na kung kanino man ito. Wala namang pangalan. Nasa kamay ko na ngayon. Kaya akin na ito. Matutulog na ako, bukas maghuhukay ulit. Ang sarap sa pakiramdam na kuryente ang mga kamay ko. At lalong nag-improve. Kahit humawak pa ako sa puno, post o pader, o kahit anong bagay. Basta nakakonekta sa lupa, malilinaw ko itong mararamdaman, kung ano man ang nakabaon sa ilalim. Napakalakas na pakiramdam. Keble na kuryente sa pader. Tornilyo sa siwang ng pader. Distribution box sa electrical room. Isang tourmaline jade ring malalim sa ilalim ng hagdan. Isang jade ring na isinusuot ng emperador ng Dakon. Simbolo ng kapangyarihan. Sino mag-akalang sa 100 metrong lalim dito? May nakabaong jade ring ng sinaunang emperador. Laking gulat ko sa natuklasan kong ito. Kumuha gamit ang isip. Bukas ibebenta ko itong singsing kay Lolo Chen. Tingnan natin kung magkano ito. Hay, matutulog na ako. Ito pala ang address ni Lolo Chen.
Siguro dito na yon. Hello, bibisitahin ko si Lolo Chen. May appointment ka ba? Aba, hindi ba si Ling Yonfeng ito? Ikaw ba ay? Kaklase mo sa high school si Hiergao. Nandito ka pala, anong ginagawa mo rito? Dati ay isa siyang siga. Naalala kong binugbog niya ako noon. Pero malaki na siya ngayon. Tapos na ang lahat ng iyon. Hindi ko napapatulan. Anong guard ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam na ito ay Yeding Manor? Puro mayayaman at sikat ang nakatira rito. Kahit na guard lang ako rito. Mataas na klaseng guard ako. 10,000 kada buwan ang sahod. Eh ikaw, nabalitaan kong hindi ka raw nakapasok sa kolehiyo, di ba? Tapos nagmaneho ng excavator sa construction site, tama? Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ka ba ng trabaho bilang janitor? Hindi ako naghahanap ng trabaho. May kailangan ako kay Lolo Chen. Anong kailangan mo kay Lolo Chen? Gusto mo bang magpakilala sa kanya? Hindi mo ba alam? Araw-araw walang kulang sa 100 o 80 tao ang naghahanap kay Lolo Chen. Umalis ka na nga rito. Hindi ako nandito para magpakilala. Gusto ko lang ibenta ang antike na ito sa kanya. Ito ay jade ring. Sinabi sa akin ni Lolo Chen kanina na mahilig siya sa antike. Kapag may maganda akong gamit, dalhin ko raw rito at ibenta sa kanya. Sos! Mahilig niya sa antike si Lolo Chen. Pero hindi siya tanga. Paano mo siya nakilala? Huwag ka nang magpanggap. Sino bang lolokohin mong peke yan? Ergaw, binasag mo ang jade ring. Patay ka na. Ako baka mo. Hindi ka ba magtatrabaho sa construction site? Para manloko rito, binasag ko ang singsing mo. Para hindi ka na makapanloko ng iba rito. Umalis ka na, nakakahiya ka. Nakikipag-usap ako sa iyo ng maayos. Kung ayaw mo akong papasukin kay Lolo Chen, bahala na. Bakit kailangan mo pa akong murahin at paalisin? Bakit lalaban ka ba? Bilis, umalis ka na. Kundi hahatawin ko sa ulo mo tong baton ko. Anong ginagawa niyo dyan? Lolo Chen, may baton siyang hawak, mambubugbog sana. Lolo Chen, ganito po kasi yon. Sabi ng lalaking ito, kilala niyo raw siya. Ibebenta niya raw itong sirang singsing sa inyo. Pero kilala ko po siya. Ling Yonfeng ang pangalan niya. Operator siya ng excavator sa construction site. Paano niya makikilala ang isang tulad niyo? Isang mataas na tao. At sigurado po akong peke ang singsing niya. Pinapaalis ko na nga po sana siya. Para hindi niya madumihan ang hangin sa Yeding Manor natin. Hay naku, Lolo Chen, siya si Imaling. Kilala nga niya ako. At bakit mo siya pinapaalis? Nabasag mo. Totoo ito. Ito ang jade ring ng emperador ng Dakon. Simbolo ng kapangyarihan. Tapos nabasag lang ng ganun. Anong totoo? Patay-patay. Anong ginawa ko kanina? Lolo Chen, nabulag yata ako. Hindi ko po alam ang bagay na ito. Akala ko peke ang dala ni Ling Yonfeng para manloko. Patawarin niyo ako. Pasensya na po. Sa tingin mo mababawi ng pasensya ang nasira mo? Alam mo ba kung magkano itong singsing? Kahit mamatay ka, hindi mo ito mababayaran. Paano na ito? Hindi ko sinasadya. Kapatid na Yonfeng, mali ako. Humihingi ako ng tawad. Patawarin mo na ako. At baka mayroon ka pang ibang singsing na kagaya nito. Para kumalma na si Lolo Chen. Sira ba ulo mo? Saan naman ako kukuha ng isa pa nito? Lumayo ka, wag kang yumakap sa akin. Patay na ba talaga ako? Tadtarin niyo itong si Hiergao at ipakain sa aso. Hindi. Kapatid na Yonfeng, iligtas mo ako. Binasag ko nga ang jade ring na yon. Pero hindi pa naman ako dapat mamatay, di ba? Makiusap ka naman kay Lolo Chen, no? Gusto ko pang mabuhay. Ayoko pang mamatay ng maaga. Lolo Chen, bigyan niyo sana ako ng pabor. Kahit na nabasag niya itong singsing, hindi naman siya dapat mamatay dahil dito. Dahil sinabi mo na. Sige, papatawarin ko na siya. Mula ngayon, bawal ka nang tumira sa Jiansheng. Lumayo ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Kung hindi, ilulunod kita sa ilog. Opo, salamat Lolo Chen, salamat kapatid na Yonfeng. Bilis, umalis ka na. Opo, Lolo Chen. Aalis na muna ako, tutal basag na ang singsing. Sandali.
Kahit nabasag itong jade ring, bibilhin ko pa rin. Antike pa rin naman ito. Kaso, mababawasan ng malaki ang presyo nito. 3 milyon lang. Basag na ang sing-sing. Pero ganyan pa rin kalaki ang halaga. Hahaha. Naman. Mas mahal kapag bihira. Galing pa ito sa dinastyang Dapon. Sing-sing ng emperador noong umupo siya sa trono. Wala ito sa tala ng kasaysayan. Pero alam ko ang tungkol sa sing-sing na ito. Ginawa ito ng buong puwersa ng bansa. Kaya napakamahal. Kung hindi lang nabasag, abot ito ng 10 milyon. Elnan. Pumasok na sa bangko ang 3 milyon. Na-transfer na ang pera. Tanghali na. Dito ka na kumain. At ipapakilala ko rin sa iyo ang kinakapatid kong apo. Sa susunod na lang po, kailangan ko pang kumita ng pera. Kaya busy ako. Pag may maganda kang gamit, ibenta mo ulit sa akin. Naku ang lupa sa Jiangsheng. Hinawakan ko na yata lahat ng kamay ko. Nakuha ko na lahat ng kayamanan na naramdaman ko. Pero hindi ko pa nasusubukan sa ilalim ng lawa sa parke. May kayamanan kaya doon. Pakiramdaman niyo mga kamay ko. Ito ay luminous pearl. Sarili ko lang yata nakita ito sa mga alamat. Isang kayamanan na kayang umilaw mag-isa. Sabi nila kaya nitong panatilihin ang bangkay na hindi mabulok. Kailangan kong makuha ang luminous pearl na ito. Kumuha gamit ang isip. Hello Lolo Chen, pasensya na naistorbo kita ng ganitong oras. Ayos lang. Kumakain pa lang kami ng hapunan ng apo ko. Napatawag ka, may problema ba? Ganito po kasi. Mayroon akong luminous pearl. Hindi ko alam kung may interes kayo rito. Anong luminous pearl? Napakagandang gamit yan. Siguradong may interes ako dyan. Pupunta na ako sa inyo ngayon. Hahaha, sige, halika rito. Sabay tayong kumain. At pag-usapan ang presyo ng luminous pearl na ito. Kumain na lang kayo, hindi na po ako kakain. Lolo, siya ba? Siya iyong sinasabi ko sa inyo noon. Yung manhid na lalaking nagligtas sa akin. Ang galing naman. Ikaw pala ang apo ni Lolo Chen. Sad, sino pa nga ba? Di ko akalaing magkakilala pala kayo ng lolo ko. Sabi niya kanina, may ipapakilala daw siyang lalaki sa akin. Ikaw pala yun. Tadhana nga naman talaga. Ganito na lang, hindi na natin kailangang pag-usapan pa ang presyo ng luminous pearl. 10 milyon isa transfer ko na ngayon, hahaha. Pumasok na sa bangko ang 10 milyon. Hahaha, sige. Na-transfer na ang pera. Akin na ang luminous pearl na ito. Kaya umupo ka na at kumain. Magkwentuhan tayo. Tapos, mas kilalanin niyo pa ang isa't isa ni Xiao, ayos ba? Lolo Chen, hindi na po ako kakain. Mauuna na po ako. Teka, Wala akong panahong makipagrelasyon ngayon. Kailangan ko pang magmadali para kumita ng pera. Gusto kong kumita ng marami para pampagamot sa papa ko. Ganyan ba talaga kamanhid ang lalaking ito? Binili ko na nga lahat ng antike niya. Hindi niya pa rin ako mapagbigyan na kumain kasama kami. Hahaha. Saan na ako maghuhukay ngayon? Pakiramdaman ko na hukay ko na buong Jiangsheng. Maghihilamos muna ako. Nung nakaraan dinala ako sa libingan ng nanginginig kong braso. Saan naman kaya ngayon? Naku naman, andito na naman. Saan mo naman ako dadalhin ngayon? Sana wag naman gaya ng dati. Ang mga kamay ko. Bakit dinala ako rito?
Narinig ko na ang tungkol sa construction site na ito. Sabi nila may lumitaw daw na malaking butas dito. Tapos bigla na lang nawala. Sabi ng marami may multo raw. Kaya hindi natapos ang paggawa sa building. Hanggang ngayon wala nang nagpatuloy. Bakit niyo ako dinala rito? Parang may naramdaman ako kanina. Tapos itinulak ako ng lakas ng magnetic field. Dinala pala ako ng mga kamay ko rito para maghukay. May bagay sa ilalim, susubukan ko ulit. Sino mag-akala na may malaking sinaunang pader sa ilalim? Sinaunang pader ng dinastyang Dawu. Narinig ko na ang dinastyang ito. Pinamumunuan daw ng mga militar. Laging nakikidigma sa ibang bansa. Kahit na hindi pa ito sinaunang ninuno. Pero siguradong malaki ang halaga nito. Hello Director. May alam po ba kayo sa dinastyang Dawu? Dinastyang Dawu ito ang dinastyang nagpapahalaga sa martial arts. Simula noong namuno sila nakipagdigmaan na sila. Sa pagkakaalam ko, nang bumagsak ang dinastyang ito, nakikipaglaban pa rin ang hukbo nila. At ang pader na ginawa nila ay hindi basta masisira. Mahirap pasukin ng kalaban. Kung walang nangyaring rebelyon, siguradong aabot pa ng 100 taon ang dinastyang ito. Bakit may interes ka ba sa dinastyang ito? Opo, natagpuan ko ang sinaunang pader nila. Di ko alam kung may interes ang musom nyo. Nahukayin ito. Ano natagpuan mo ang sinaunang pader nila? Haha, syempre may interes kami dyan. Kung maganda pa ito, isa talaga itong napakalaking tagumpay. Sabihin mo sa akin kung saan. Ibibigay ko sa inyo ang lokasyon. Pero alam ko na. Gusto mo ng kabayaran, di ba? Huwag kang mag-alala hanggat maayos pa yan, panalo ka. Pumunta po kayo sa Xicheng Unfinished Building. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na ang dinastyang Dawu ay nasa ilalim nitong hindi natapos na building. Tama po kayo. Nasa ilalim nga. Kahit totoo man ang sinasabi mo. Kung huhukay natin ang sinaunang pader, kailangan natin pasabugin ang building na ito. Ang kailangang pondo para dyan ay napakalaki. Alam ko po. Pero lokasyon lang ang ibibigay ko sa inyo. Wala na akong pakialam sa mga gagawin nyo. Matuso ka talagang bata ka, sige. Basta ipapangako mong may sinaunang pader nga sa ilalim ng building na ito. Magsusumite ako ng report sa taas. Basta maaprubahan. Madali lang gibain ang building na ito. Huwag kayong mag-alala, pinapangako ko gamit ang buhay ko. At saka, pwede nyo rin munang pasuriin sa mga tauhan nyo. Sige, pero hindi ko maibibigay ng maaga ang kabayaran mo. Dahil hindi mo naman sinabi sa akin na nasa ilalim pala ng building ang sinaunang pader. Hindi pwede, Director. Kung hindi nyo ako babayaran, hindi ko sasabihin kung gaano kalalim sa ilalim ng hagdan bago nyo mahukay ang sinaunang pader para hindi na magsayang ng oras ang mga tao nyo. Nakikita ko sa iyo ang napakalaking tiwala sa sarili. Kaya masyado akong nag-aalala para sa iyo. Mula sa fossil ng dinosaur hanggang sa mga sinaunang libingan, hanggang ngayon sa sinaunang pader, ipinakita mo na mas magaling ka kaysa sa ordinaryong tao. Pwede mo ba sabihin sa akin kung anong klaseng kakayahan mayroon ka para mahanap itong mga kayamanang ito? Sa totoo lang, nakadepende sa mga kamay ko. Ayaw mo namang sabihin eh. Lahat tayo ay may sariling sikreto. Kaya hindi na ako magtatanong. Ito ang 500,000 para sa advance payment. Sa susunod na lang, kapag natapos na itong hukayin, bibigyan ulit kita ng 3 milyong pabuya, sige. Ang galing, Director. Alis na ako, sige. Kamay o mga kamay ko. Kung kaya niyo akong dalhin sa kayamanan, ibig sabihin may taglay kayong kapangyarihan. Kaya ngayon, dalhin niyo ulit ako sa maraming kayamanan. Kailangan ko ng pera. Dinala ulit ako ng mga kamay ko rito. Posible kaya na may kayamanan sa ilalim nito?
Buwisit bakit sa ilalim ng tapunan ng basura? May napakaraming kayamanan. Korona ng emperador sa 5 dynasties. Espada ng sinaunang emperador. Isang baluti na kayang kumontrol ng milyon-milyong hukbo. At ang pinaka-espesyal ay ang Iron Certificate of Exemption from Death. Kung ilalabas ko lahat ng ito, baka malaking kaguluhan ang mangyari. Bata, kanina ka pa nanonood sa amin na naghihiwalay ng basura. May kailangan ka ba? Wala po. Gutom lang ako kaya umupo lang ako rito. Gutom ka at nanonood sa amin na naghihiwalay ng basura. Siguradong ilang araw ka nang hindi nakakakain, haha. Ha? Heto bata. Bumili ka ng ilang siopaw. Alis na amoy basura rito, alis na. Ganito rin si Papa noong bata pa ako. Binigyan niya ako ng 10 piso para bumili ng siopaw. Salamat lolo. Pero hindi ako gutom. Namulikat lang ang binti ko. Kaya umupo ako at sinabing gutom na. Aalis na ako. Lolo, mabuti po kayong tao. Kumuha gamit ang isip. Lumabas ka na kayamanan ko. Mga kapatid, matagal-tagal na rin nating binabantayan itong lalaking to. Napansin nyo ba kung paano niya nakuha yung mga antike? Parang nagmagic siya. Bigla na lang lumitaw ang mga antike. Kung pagsasamahin itong 4 na bagay, siguradong napakamahal nito. Ibebenta ko kaya kay Lolo Chen o kay boss mo para auction. Kay boss mo ko na lang ipapa-auction. Para malaman ko ang eksaktong halaga nitong 4 na kayamanan. Kaysang yung kay Lolo Chen na iisang presyo lang. Boss, alis na yung lalaki. Susundan ba natin o ano? Walang kwenta kung palihim natin siyang susundan. Hindi naman natin nakita kung paano niya napalitaw iyon. Harapin na natin at kunin tara. Lai, huwag kayong sumigaw. Pera lang ang kailangan namin. Wala kaming ibang intensyon, bakit ba lagi na lang akong ninanakawan? Kasi may pera ka. Ibigay niyo ang mga gamit sa akin. Hindi kita sasaktan. Baka mabuhay ka para kumuha nito. Pero mamatay ka nang hindi magastos. Aray. Aray. Akala ko mag-isa lang siya. May kasama pala. Nakatunga nga ka pa dyan. Sugurin nyo. Kunin nyo ang gamit, puro antike ang laman yan. Len hey. Hahaha. Haha. Matigas ito, lumalaban ang lalaking ito. Halikayo at protektahan nyo ako. Bilis, protektahan niyo ako. Boss, hindi rin namin kaya. Natakot na yata. Anong pumasok sa isip nyong magnakaw? Pogi, unang beses pa lang namin ito. Magiging bihasa din kami, boss, maawa kayo. Hindi ko na po ulitin, boss. Paano nyo na lamang may mga kayamanan ako? Magkakasama kaming nangingisda sa lawa noon. Tapos nakita naming nagpalitaw ka ng luminous pearl. Naisip lang naming subukan ang swerte namin. Sa dami kong pag-ingat nakita pa rin ako. Boss, anong gagawin mo dyan sa kutsilyo? Sinubukan lang naman naming magnakaw. Wala kayong karapatang pumatay ng tao, boss. Pero kaya kong makakilala ng antike. Hindi pwedeng malaman ng iba ang sikreto kong ito. Pangako, hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Kami lang magkapatid ang nakakaalam. Hindi pa kami nakakapagsabi sa iba, boss. Pero ang mga pipi lang. Ang hindi magsasabi ng sikreto, tama ba? Wag po, boss, mali ako, wag po, boss. Kung hindi lang ako nangangailangan ng pera, pinatay ko na sana kayong lahat. Hello, boss mo. Gising pa po kayo. Naayos ko na ang tungkol sa auction. Bukas ng gabi idadao sa waiting auction hall. Huwag mong kalimutang pumunta.
At dahil sa koneksyon ko, ang auction na ito ay para lang sa Imperial Jade mo. Ang galing. Sa wakas pwede na ring ma-auction. Pero boss mo, pwede ba akong magdagdag pa ng ilang items sa auction? May iba pa kasi akong mga antike. Ano iyon? Kung ordinaryong gamit lang yan, wag mo nang ipagmalaki. Isang Aron Certificate of Exemption from Death. Ang Sword Corona at iba pa. Mga bihirang antike ang sinasabi mo. Kahit isa lang dyan ang ilabas, gagawa ng ingay yan sa buong mundo ng mga antike. Tutupo. Kung may oras kayo ibibigay ko ang gamit sa inyo ngayon. Dadalhin ko dyan sa shop nyo para makita nyo. Sige, nandito rin naman ako sa shop, pumunta ka rito. Ito ba ang mga kayamanang sinasabi mo, Jidsit? Bilis buksan mo at patingin ako na. Akala ko niloloko mo lang ako. Totoo pala. Kapag lumitaw itong 4 na kayamanang ito sa auction ng sabay, sigurado ako, mabibenta ito sa pinakamataas na presyo sa kasaysayan, tama. At ang komisyon mo mamaya ay lalampas sa inaasahan mo. Sige, itong 4 na kayamanan ay maiiwan muna sa akin. Bukas ako na maghahanap ng appraiser sa auction. Tapos ipapa-auction sa kanila. Alis na muna ako. Alis na ako. Ling Yanfeng, nandito sa akin itong 4 na kayamanan. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako ngayong gabi? May tiwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa pagkatao mo. Salamat sa tiwala. Kung talaga mang tatakas ka dala ang mga gamit ngayong gabi, siguro wala na akong magagawa. Gamitin ko na lang ulit ang kamay ko sa paghuhukay. Binigay ko na ang teacher tally. Thanks word. Corona pati Aron Certificate of Exemption from Death sa tagapag-auction. Na-appraise na ito ni Chief Auction Appraiser Lolo Feng. Totoo lahat ng ito. Pero may 30% commission daw siya. At excited na sila sa auction na ito. At kung hindi mabili, bibilhin daw ito ni Lolo Feng. Kahit anong mangyari, nasa tamang lugar ka. Manahimik po ang lahat. Magsisimula na ang auction. Lolo Feng, pumunta kami sa auction. Dahil yan sa sinasabi mo. Para sa Imperial Jade, dalhin mo na agad ang item para makapagbid. Huling ilalabas iyon. Bago ang Imperial Jade. Mayroon pa kaming inihandang 4 na items. Siguradong magugustuhan nyo. Lahat. Ito ay Corona. Na dumaan sa otoridad ng aking Chief Appraiser. Galing pa ito sa dinastyang Damo. Corona ng anak ng langit na isinuot ng emperador. Diyos ko, corona ng anak ng langit. Dinastyang Damo. Nabasa ko ang hindi opisyal na kasaysayan. Alam ko ang dinastyang ito. Lolo Feng, magkano ang simula ng presyo? 1,000,000 simula. Hindi bababa sa 100,000 bawat dagdag, kaya bibili ako ng 15 milyon, 16 na milyon, 18 milyon. Lahat itong corona. Nakita ko. Bibilhin ko para ibigay sa aking lolo bilang pangregalo sa karawan. Alam naman niyong malapit na siyang mag 80 years old. Kaya pakiusap, bigyan niyo sana ng pabor si Young Master Qian. Dahil sinabi na ni Young Master Qian, bigyan na lang natin ng pabor ang pamilya Qian. Sa kanya na mapupunta ang corona. Tama, gusto ni Young Master Qian dahil sa pagmamahal sa magulang. Suportado ka namin. Hindi na rin ako bibili. Salamat. 2 milyon ang bibilhin kong corona. May magbibid pa ba? Kung wala na, 2 milyon na. Una ay si Young Master Qian. Sino ka? Sa isang salita, bumaba ang halaga ng corona. Pero siguradong hindi lang 2 milyon ang halaga nito. Halatang gusto ni Young Master Qian makabili ng may pinakamataas na halaga. Gamit ang maliit na halaga. 2 milyon sa pangalawang pagkakataon, 5 milyon. Sino yan? Kasasabi lang ni Young Master Qian. Nabigyan siya ng pabor at wag nang magbid. Walang gustong magbid. Siya lang. Sino bang nagbigay ng tapang sa kanya para magbid? Hindi siya nagbigay ng pabor kay Young Master Qian. Hindi ko kilala, baka hindi kasama sa rich kids. Bakit ka nagbibid sa sarili mong gamit? Bawal bang magbid sa sariling gamit dito sa auction? Hindi naman. Pero pinataasan mo ang presyo. Paano kung hindi na magbid si Qian?
Mababagsak sa sarili mong kamay, di ba? Kung mabagsak, mabagsak. Sa tingin ko ang presyo ng corona na yan ay lagpas sa 2 milyon. Kaya ayokong may gagamit ng pangalan niya para pababain ang presyo ng gamit ko. Naiintindihan ko kung gusto mo mang mapataas ang presyo. Nag-aalala lang ako na baka hindi na magbid itong si Kian. Paano na yan? Mayroon pang ibang bibili niyan kung hindi na siya bibili. Kung walang ibang bibili, edi bibilhin ko ang sarili kong gamit. Matapang kang lalaki ah. Bata, sinabi ko na sa inyo kanina na huwag mag-alala. Gusto mong ikaw lang. Hindi mo man lang iginalang ang pamilya Kian ko. Maganda kasi itong corona. Kaya bibilhin ko, hindi ba pwede? Bakit ba kailangan kitang igalang? Dapat kong bibilhin kung ano ang nagustuhan ko. May problema ba 8 milyon? Sige, magbid ka pa. 10 milyon, buwisit, matapang ka ah. 15 milyon, hindi ako makapaniwala. Sino ba tong hindi kilalang tao na ito na naglalakas loob? Kalabanin si Young Master Kian. Gusto yata ni Kian na labanan ako. Dapat ko pang taasan ang presyo. At ibigay kung ano ang gusto ng kayabangan niya. 30 milyon, 30 milyon. Umabot na sa 30 milyon ang corona na ito, Diyos ko. Nakakakaba. Ang tindi. Ngayon ko lang nakita si Young Master Kian na nahirapan ng ganito. Astig ah. 30 ang galing mong magtaas ng presyo, pero alam mo ba? Kung hindi ko na ito bibilhin, ikaw ang magbabayad ng presyo nitong corona. At kapag hindi mo ito nabayaran, puputulin ng auction house ang isang braso mo bilang kapalit ng mataas na presyo. Kung nagtaas man ako ng presyo, gusto kong ipakita na meron akong lakas ng loob. Tumahimik ka na lang kung hindi mo bibilhin. Kunin niyo na ang pamalo. Kailangan kong makuha ang corona na ito. Wala pa akong sinabing hindi ko bibilhin. 35 milyon. Mayaman talaga at sikat si Young Master Kian. Tumaas na ako, magtaas ka pa, sige, nanalo ka na. Bibigyan kita ng pabor. Sa'yo na ang koronang ito. Buti alam mo ang limitasyon mo. May magbibigay pa ba ng presyo? Kung wala na, ipupukpok ko na ito. Batiin natin si Young Master Kian na nakabili ng isang corona sa mataas na halaga na 35 milyon. Palakpakan natin siya. Alam mo ba, muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko hindi na magbibid si Kian. Magbibid siya. Kaya ko na ang pagkamataas niya. Anong nangyayari? Kanina pareho pang nanginginig ang dalawang kamay ko. Bakit tanging ka ng kamay ko lang ngayon? Ikaw. Huwag kang gagalaw. Kahit nadadalhin mo ako para maghukay ng kayamanan, bigyan mo naman ako ng paunang salita. Bakit bigla kang nahulog mula sa upuan? Medyo gutom lang ako. Nahulog ako sa sahig dahil sa sobrang gutom. Nahulog dahil sa sobrang gutom. Mayroon akong masamang ugali na kapag gutom ako, madali akong mahulog. Ayos lang. Bibili lang ako ng pancake. Babalik agad ako. Buwisit ang lalaking yan, kanina pa nagtataas ng presyo. Bibigyan ko siya ng leksyon. Ipaparamdam ko sa kanya ang nangyayari kapag niloko niya si Young Master Kian. Ang sakit ng tiyan ko. Pupunta lang akong sire. Gusto kong pahintuin sandali ang auction. Sige po, VIP si Young Master Kian ng auction namin. Pabor para sa kanya. Tigil ng 10 minuto ang auction. Wow, may kayamanan pala sa ilalim ng parking lot na ito. Grabe. Isa itong imperial na dekreto. Anong nangyayari? Bakit pinapahukay pa rin ako ng kanang kamay ko? May iba pa bang magandang bagay sa ilalim? Pero kanina ko pa nararamdaman na bukod sa dekreto, karamihan dito ay purong lupa lang. Grabe, nakahanap ako ng napakalaking mina ng ruby. Nakakabilib ito. Ang presyo ng ruby ay patuloy na tumataas. Mula 100 hanggang 1,000 o kahit 10,000. At base sa nararamdaman ko sa minang ito, nasa 3 hanggang 500 metro kwadrado ang laki nito. Sa unang tingin, bilyon-bilyon ang halaga nito. At base sa nararamdaman ko sa minang ito, nasa 3 hanggang 500 metro kwadrado ang laki nito. Sa unang tingin, bilyon-bilyon ang halaga nito. Pero hindi ko rin naman kayang ilabas ang buong minang ito. Kukunin ko muna ang imperial na dekreto.
Hahanap na lang ako ng makakasosyo para mahukay ang mga ruby. Ngayon salitang dekreto lang ang nababasa ko. Ang mga nilalaman nito ay malabo na dahil sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam kung mabebenta ito pero itatago ko muna. Pwede rin itong isabit sa pader bilang koleksyon. Young Master, nandito lang pala siya, akala ko tumakas na. Bakit ba bigla-bigla na lang kayong nanununtok? Anong problema nyo? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Sinadya mong taasan ang presyo kaya bibigyan kita ng leksyon. Hindi mo yata ako kilala, bugbugin nyo siya. Bugbugin nyo ng malala, opo. Lene. Grabe, binali ang talim gamit ang kamay. Ang lakas. Bata, wag kang mayabang. Porke magaling kang lumaban. Sinasabi ko sa'yo, kapag ginalaw mo ako, papabugbog ko ang buong pamilya mo. Lalaban ka pa. Ikaw, wala tayong alitan. Bakit ka nagdala ng mga bodyguard para apihin ako? Sino ba ang nang-aapi ngayon? Ako, hindi naman sana kita papatulan. Bakit kailangan mo pang magsama ng mga tao para guluhin ako? Ikaw, akala mo ba dahil mayaman ka at makapangyarihan ay magaling ka na? Boss, huwag kang manakit. Ang pananakit ay ang pinakamalalang gawain. Hindi ba ikaw ang naunang magdala ng tao para bugbugin ako? Hindi pa naman kita nabubugbog eh. Kung magaling ka talaga, lumaban tayo ng patas. Labanan ang tunay na galing. Paano mo ba gustong lumaban? Siyempre, pataasan ng yaman. Tignan natin kung sino ang makakabili ng lahat ng nasa auction. Ang matatalo ay hihingi ng tawad sa mananalo. At kailangang humingi ng tawad ng pampubliko sa auction. Sira ba ang ulo ng lalaking ito? Lahat ng items na yon ay ako ang nagbigay sa auction. Pero pabor ito sa akin. Pwede ko nang pataasin ang presyo ng walang pakialam. CJ, tinatanggap ko ang hamon mo. Kapag nanalo ka, hihingi ako ng tawad sa iyo. Ayos ba yon? Ayos. Bumalik na tayo ngayon para magpatuloy. Ipapakita ko sa iyo na ang yaman ng pamilya ko ay walang makakatalo. Ayos ka na ba? Ayos na ako. Salamat sa pag-aalala. Nakita kong magkasunod kayong pumasok ni Young Master Qian. May malaking marka ng sampal sa mukha niya. Alam mo ba kung anong nangyari? Inatake ako ng mga bodyguard niya kaya gumanti ako. Hindi naman ito nakakagulat. At saka nakipagpustahan din ako sa kanya. Kung sino ang makakabili ng mga natitirang items. Ang matatalo ay hihingi ng tawad sa mananalo. Teka, naguguluhan yata ako. Anong pustahan? Kung sino ang may mas maraming pera para bilhin ang mga iyon. Pero ikaw ang nag-alok ng mga items na iyon. Mukhang alam na ng auction house na sa iyo iyon. Kaya anong silbi nito? May malaking silbi ito. Sa ganitong paraan, malaya kong mapapataas at mapapababa ang presyo. Para mabenta ko ng mas mahal. O naiintindihan ko na. Masyadong mapagmataas si Young Master Qian. Kung ipagkakalat mo ang nangyari. Pagtatawanan siya ng buong sirkulo. Kaya gusto mong humingi siya ng tawad sa publiko. Habang ikaw ay kikita ng malaking pera mula rito. Hindi ko inakala. Matuso ka rin palang lalaki. Pero kapag nalaman ni Young Master Qian na ikaw ang may-ari ng mga items na iyon, baka sumabog siya sa sobrang galit. Kalma lang. Para sa akin, isa lang siyang malaking tanga. Sana nakabalik na si Young Master Qian ngayon. Tuloy ang auction. Ilabas na ang ikalawang item. Lolo Feng, nagmamadali ako. Wag na isa-isa, ilabas nyo na lahat. Ilabas nyo na sabay-sabay. May tutol ba kayo sa mungkahi ni Young Master Qian? Wala po, wala. Kung ganoon, ilabas na ang selyo ng Tigre Espadang Tang. Sertipiko ng kaligtasan. At Emerald Glass Ice Beds, ilabas na ang 4 na items. Mga kaibigan, ang 4 na items na ito ay ang selyo ng Tigre Espadang Tang. Sertipiko ng kaligtasan at ang Emerald Glass Ice Beds. Sinuri ko na mismo ang mga ito. Pambihirang mga kayamanan. Ipapakilala ko ng formal. Ang Emerald Glass Ice Beds ay binubuo ng 19 na piraso ng pinagsama-samang Imperial Jade.
Maaari nyo nang isipin ang halaga nito. Kahit ang sertipiko ng kaligtasan, sino man ang makakabili nito bilang souvenir, ay magiging napakahalaga. At iyang emerald glass ice beds. Bibilhin ko yan para ibigay sa aking kasintahan. Nandito talaga ako para sa emerald glass ice beds na yan. Kailangan ko itong makuha ngayon. Magkano ang panimulang presyo? Ay, i-auction natin ito bilang bundle ngayon. Walang itatakdang panimulang presyo. At walang minimum na dagdag. Bahala na kayong lahat. Gusto ko ang ganitong paraan ng pagbibid. Ako ang mag-umpisa. 10 milyon. 10 milyon ang galing mo ring magsamantala. Itong 4 na items na ito, kahit isa lang dyan hindi bababa ng 10 milyon. 30 milyon. 50 milyon, 52 milyon. Mga kaibigan, bigyan nyo sana ako ng pabor. Gusto ko itong 4 na items na ito. Bibilhin ko ito bilang regalo sa lolo ko. 53 milyon. Huwag na kayong magbid. Tatanawin itong utang na loob ng pamilya Qian. Young Master Qian, hindi naman pwedeng. Bawal na kaming bumili ng lahat ng gusto mo. Gusto rin naman namin ang mga gamit na yan. Na Young Master Qian. Kanina doon sa corona sinabi mong huwag kaming magbid. Binigyan ka namin ng pabor. Hindi na kami nagbid. Ngayon ayaw mo na naman kaming pagbidin dito sa 4 na items. Ayos lang ba yan? Palagi mo na lang ginagamit ang pamilya mo para takutin kami. Kung wala kang ganyang koneksyon, wala kang kwenta sa paningin namin. Akala mo ba ikaw ang hari? Na kailangan naming sundin lahat ng sasabihin mo. Lene, kung gusto nyo wag nyo akong pansinin. Pwede kayong magpatuloy sa pagbid. Pero tandaan nyo, ang mananalo dito ay kaaway ng pamilya Qian. Magbibid pa ba kayo o hindi? Nagsalita na si Young Master Qian. Kung ipagpapatuloy pa natin ito, ibig sabihin kakalabanin natin ang pamilya Qian. Talagang mayabang si Young Master Qian. Ayokong mapag-initan ng pamilya Qian ang kumpanya ko. Ayoko ring mapag-initan. Hindi na ako magbibid. Manonood na lang ako. Wag na rin ako. Hindi ko kailangang galitin si Young Master Qian dahil dito. Young Master Qian, itong 4 na items. Sana mapunta sa inyo. Salamat sa inyo. May magandang pananaw kayong lahat. At kayo ay mga matagumpay na tao. Pagkatapos ng auction na ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilang kontrata ng pamilya Qian. Salamat Young Master Qian. Buwisit na lalaking ito. Ginagamit na naman ang pangalan niya para pababain ang presyo. Ang sama talaga ng ugali niya. Galing siya sa mayamang pamilya. Dahil nagsalita na siya, kailangan siyang pagbigyan ng lahat. At sa kasino ba ang gustong makabangga siya? Sa bagay malaking pera na rin ang 53 milyon. Tanggapin mo na lang. Paano ko matatanggap yan? Ang 53 milyon ay malaking halaga sa ordinaryong tao. Pero para sa akin kulang na kulang pa yon. Kailangan ko ng mas maraming pera. Dahil walang nagbibid para sa 4 na items na ito, isasarado ko na. Young Master Qian, ikaw ay isang taong marunong gumamit ng koneksyon. Hahaha, ipukpok mo na ang martilyo. Hindi na ako makapaghintay. 1 bilyon. Sira na ba ulo mo? 53 milyon lang ang bid ko. 1 bilyon ang sayo. 1 bilyon 200 milyon. Kung hindi ka pa magbibid, ako ang mananalo. Kung hindi ko nahanap ang ruby vein, hindi ako maglalakas loob na tumawag ng ganitong kalaking presyo. Ikaw, mayroon ka bang ganyan kalaking pera? Kailangan ko suriin ang pondo niya. Suriin niyo ang pera niya. Young Master Qian, kapag nanalo si Qingling, pero wala siyang maibayad, puputulin ng auction house ang kanyang 2 binti bilang parusa. Kaya maaari nating laktawan ang pagsusuri ng pera. Sige, ipagpapatuloy ko ang pagbibid. 1 bilyon 300 milyon 2 bilyon. Ikaw. Kahit na sinabi kong makikipagpustahan ako sa'yo, hindi ko akalain. Makikipagbid ka sa akin sa ganitong paraan. Nawawalan ka na ba ng yabang? Mukhang wala ka rin pala. Hindi ba't bilyon-bilyon ang net worth niya? 2 bilyon pa lang ang bid ko, sumusuko na siya. Kahit bilyon-bilyon ang halaga niya. Fixed assets ayon. Wala siyang ganyan kalaking cash. Natatakot akong masyadong mataas ang ibinid mo. Baka sumuko siya at hindi na sumunod. Paano na yan? Ayan, pinapakaba mo ako eh. Pero base sa pag-ugali niya,
Pustahan tayo na susunod pa rin siya 2,100,000,000. O tingnan mo nagbid siya ulit di ba? Hindi na ako sasali nanalo ka na sumusuko na ako. Hahaha. Sumusuko ka na akala ko pa naman napakagaling mo na. Lolo Huang ipukpok mo na ang martilyo. Mapapasakin na rin ang mga items sa wakas. Congratulations young Master Qian, nabili mo sa 2,100,000,000 ang Tiger Talitang Sword. Sertipiko ng kaligtasan, Emerald Glass Ice Beds ang 4 na items na ito. Palakpakan natin siya. Talo kagaya ng napagkasunduan natin. Dapat ka nang humingi ng tawad sa akin. Walang problema tanggapin ang pagkatalo. Gusto kong sabihin sa inyong lahat. Kanina nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan ni Young Master Qian. Kaya humihingi ako ng tawad kay Young Master Qian. Pasensya na Young Master Qian. Sana mapatawad mo ang aking pagkakamali hahaha. Nakahina rin ng maluwag. Ayan ang napapala mo sa pagkalaban sa akin. Hihingi rin pala ng tawad Lolo Zeng sakto. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito para ipaalam sa inyo. Ang may-ari ng mga na-auction na items ay si Imaling Yunfeng. Kung hindi dahil sa pagbibigay niya ng mga items na ito, hindi sana maaabot ang pinakamataas na presyo sa auction natin. Anong nangyayari rito? Lolo Feng, anong sinasabi mo? Ang mga items na ito ay galing sa basag ulerong ito, Young Master Qian. Kanina ginagamit mo pa ang pangalan mo para magpababa ng presyo. Nag-alala tuloy ako na baka hindi mabenta sa mataas na halaga. Pero hindi ko inaasahan na nakipagbid sa iyo si Imaling Yunfeng sa huli. Kaya umabot sa ganito kataas ang presyo. Sino ba mag-akala na sa huli si Imaling Yunfeng ang makikipagbid sa iyo? Kaya umabot sa ganito kataas ang presyo. At dahil dito para makabawi, yuyuko ako bilang paggalang. Buwisit niloko niyo ako. Young Master Qian, patas ang aming auction house. Tungkol sa pagbid mo laban kay Imaling Yunfeng, ay wala kaming kaalam-alam doon. Kaya hindi yon panlilin lang. Ang kayabangan mo ang naging dahilan ng malaking pagkatalo mo. Buwisit hindi ko nabibilhin. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Ibalik niyo ang pera ko, dapat matuto kang tanggapin ang pagkatalo. Huwag kang maging masamang matalo. Lolo Gong, pakipadala na lang sa account ko ang pera. Aalis na ako. Walang problema. Bukas ng gabi papasok na ito sa account mo. Sige, 2,100,000,000. Ibawas na ang komisyon para kay Muyon at sa auction house. Mayroon pa akong 1,050,000,000. Ang sarap sa pakiramdam ng kumita ng pera. Tara na. Bilyonaryo na ang kapatid na Yunfeng. Pwede mo ba akong ilibre ng pagkain? Anong nangyayari na naman? Nakaramdam ba ng kayamanan ang kaliwang kamay ko? Wala akong oras ngayon. Sa susunod na lang kapag libre na ako. Grabe, napakamanhid niyang lalaki. Ang daming pera pero ayaw man lang manlibre ko ripo. Dinala ako ng kaliwang kamay ko rito. Mukhang may kayamanan nga sa ilalim ng lawang ito. Anong nangyayari? Hindi pa ako nasasaktan sa pagdama ng lupa bago matulog. Bakit ako dinudugo ngayon? Matinding pandama. Suriin muli. Pabilisin ang pagsusuri. Ibigay mo sa akin. Nasa 1,000 metro na ang lalim. Ano ba talaga ang nasa ilalim nito? May bahaging malamig. At mayroong hinyang taiji. Parang bato ang nakikita ko. Ay,
Grabe, isa pala itong 居 meteorite. 然是一块陨石！ At itong meteorite. Nandito na pala noong 100,000 taon na ang nakalipas. Kung totoong nag-exist ito, kailangan ko itong makuha. Dapat ko itong makuha. Kumuha gamit ang isip. Lumabas ka, meteorite 我的 ko. 陨石！ Isa talaga itong meteorite mula sa kalawakan. May malaking enerhiya ang nilalaman nito. Siguradong magugustuhan ito ng museum director. Eksaktong-eksakto ang pagtawag mo, kapatid na tiyan. Naaprubahan na ng nasa itaas ang request ko. Gigibain na rin ang unfinished building sa Xicheng sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, pwede na natin umpisahang hukayin ang sinaunang pader. Mabuti yan, mga manonood. Kaya ako tumawag sa'yo ay dahil may sasabihin akong kayamanan. Siguradong magugustuhan mo ito. Dahil ganyan ang tono mo. Siguradong maganda ang nakita mo ngayon. Bilis sabihin mo kung anong meteorite ito. 陨石， Isang meteorite mula sa kalawakan. Anong meteorite? Huwag kang magbiro. Isang pambihirang bagay iyan. Ang tagal na nating magkakilala. Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Sa bagay, saan ang lokasyon? Pupunta na ako dyan. Hindi ba dapat pag-usapan muna natin ang presyo? 好一下报酬啊！ Kapatid, kinulangan ba kita ng bayad noon? 是啊， Na, pero hindi sapat ang binibigay 也 mo. 不够多呀。 Basta pag-usapan natin ang presyo ayon sa ganda ng item. Kung totoong meteorite yan, ariin na yon ng gobyerno, na intindihan mo naman, di ba? Alam ko, kung hindi na kita tatawagan. Pumunta ka na lang sa Jiangcheng Reservoir para magkita tayo, Unan. Ah, Nasaan ang meteorite, patingin? Ito po iyon. Isa lang naman itong ordinaryong bato, ah. Mali ang naging tingin mo ngayon, kapatid. Tingnan mo itong parang yelong halaman dito. Pati na rin itong nasunog na halaman sa kabilang banda. Hindi ba't bunga iyan ng meteorite? Ay, aray ang init ang init. Aray ang lamig ang lamig. Aray, nakaka-interes yan, ah. 有点意思呀。 Kailangan ko itong masuri ng mabuti. Ay, grabe. 哎， Eh, Unan. Ay, Unan. Baba. Oh. Ito nga. 是 Isa nga itong meteorite. Base sa nakasulat sa mga aklat at iba pang referensya. Isa itong pira-piraso ng meteorite. Maaga itong bumagsak sa mundo matapos bumangga sa isa pang planeta. Ay, ikaw. Nakagawa ka ng malaking kontribusyon para sa ating bansa. Dahil sa mga itim na teknolohiya ngayon, ay nakuha lahat mula sa mga meteorite. Malaki ang ibibigay na gantimpala sa iyo ngayon. Kahit 10 milyon man lang. Ganun karami naman. 那肯定啊。 Malaki ang halaga niyan. Kukontakin ko na ang mga tao para isara ang lugar na ito. Para papuntahin ang research team. Kailan ko makukuha ang 10 milyon? Pwede kong ibigay sa iyo ngayon. Pero gabi na. Kailangan ng oras para matapos ang mga pamamaraan. Bukas ng madaling araw pwede na. Director, mayroon akong imperial na dekreto. Hindi ko alam kung kailangan ito ng museum. Grabe, imperial na dekreto. Saan mo nakukuha ang lahat ng mga ito? Halika rito, patingin nga. Ilniling Yonfeng, sinasayang mo ang mga bagay na ibinigay ng langit. Bakit mo tinitiklop ang imperial na dekreto? Iiyak ka kapag may nasira kahit isa lang dyan. Maliit lang kasi ang bulsa ko. Tignan mo, salitang imperial na dekreto lang ang nakasulat dyan. Kung wala namang halaga yan, idodonate ko na lang. Grebling Yufeng, masyadong maraming sorpresa ang dala mo sa akin ngayon. Isa itong blankong imperial na dekreto. Blankong imperial na dekreto. Marami na akong napanood na palabas. Pero ngayon ko lang narinig iyang blankong imperial na dekreto. Magkano naman po ang halaga niyan? Hindi mo naintindihan yan. Ito ang nangyari sa pagbagsak ng dinastyang Daki. Ang huling imperial na dekreto. Sayang nga lang. Nasakop agad ang lungsod bago pa man makapagsulat ang emperador. Kaya ito ang naging unang blanko pero may malaking naitulong sa kasaysayan na dekreto sa buong mundo. Ganun pala yon. Magkano ba ang halaga niyan?
Hindi ba idodonate mo ito sa museum namin? Idodonate ko kapag walang halaga yan. Ngayon dahil may halaga na ito. Kung hindi nyo ako babayaran, alis na ako. Sa kapamana ito ng mga ninuno ko. Pamana ng ninuno, anong ginagawa ng ninuno mo? Isang opisyal ng gobyerno. Narinig ko sa lolo ko na dinala daw ito noong panahon ng giyera. Kundi paano ko malalaman ang pinagmulan nito? Bakit mo sinasabi lahat ng ito? Gusto mo lang ng pera, sige. Hihingi ako ng 5 milyong pondo para sa dekretong ito. Pero dapat maging empleyado ka ng museum namin. Anong posisyon ko doon? Honorary treasure expert. Kailangan ko ba pumasok araw-araw? Gusto ko kasi ng kalayaan. Hindi ko masyadong hilig pumasok sa trabaho. Haha. Hindi naman kailangan iyon. Babayaran ka at bibigyan ng benepisyo kada buwan. Pero may isang kondisyon ako. Kapag nakakita ka uli ng magandang item sa susunod, tawagan mo ako kaagad. May trabaho kaagad ako, ang galing. Sige, pwede ka nang umalis ngayon. Papa-block ko na sa mga pulis itong lugar. Sige po, alis na ako. Nasa account na ang 1 bilyon at 50 milyon ko. Bukod pa yon sa kinita kong ilang 10 milyon. Ngayon, mayroon na akong humigit kumulang na 1.2 bilyong asset. Magandang balita yon, Feng. Yung banyagang medical team, nagsabing hanggat nandyan ang pera, susundo na sila dito kinabukasan. Magkano ang kabuang halaga? Dahil sa mga ginamit kong koneksyon, 150 milyon ang inisyal na bayad. At ang kabuang bayad sa pagpapagamot ay 750 milyon sa kabuuan. Kakailanganin din magbayad ng down payment na 500 milyon. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo rito. 80% lang ang nakikita nilang tagumpay para rito. Maaari mo bang punan ang halagang ito, yon, Feng? 750 milyon kasama ang 150 milyon. Sisimutin lahat ng kinita ko ito, ah. Mukhang hindi rin pala yon sapat. Dr. Zhang, sabihan niyo na po ang medical team na pumunta na rito. Mag-ipon ako ng pera para riyan. Huwag mong subukang gumawa ng labag sa batas para lang makahanap ng pera. Kahit sinong normal na tao ay hindi madaling kumita ng ganoon kalaking halaga. Huwag po kayong mag-alala, Dr. Zhang. Nagbukas kami ng kumpanya ng mga kaibigan ko kamakailan. Nakagawa na yon ng maraming pera. Kaya madali kong makakaya ang halagang ito. Ita-transfer ko na po ang down payment sa inyo ngayon. Hindi maaari yan. Mayroon kaming regulasyon na dapat sundin dito. Nabawal kaming tumanggap ng anumang pera ng palihim mula sa mga miyembro ng pamilya ng pasyente. Subukan mong i-transfer yan sa account ng aming ospital. Ipapadala ko sa iyo ang bank account details nila sa lalong madaling panahon. Anong nangyayari rito? Dati ang braso ko lang ang nanginginig. Pero ngayon, bakit pati ang mga binti ko ay nanginginig? Talagang may nakatagong kayamanan. Landmark ng lungsod ng Jiangchen. Ang Jiangchen Mining Group Building. Mukhang mayroong nakabaon na kayamanan dito. Isang pilak ang nasa ilalim ng 100 metro dito. Nasa ilalim naman ng 500 metro ang isang mina ng ginto. Ang isang mina ng bakal ay matatagpuan din sa 800 metrong ilalim. Buwisit. Ito ay mina ng ginto at mina ng pilak. Isang mina ng bakal. Paano nagkasabay na magpakita ang tatlong klaseng mina na ito? Sino o anong bagay ang bumuo sa lahat ng ito? Talagang kamangha-mangha ang kalikasan. Dahil ito ay isang kumpletong mineral vein, paano ko mapapalabas ito? Hey! O ito pala ito. Tungkol sa pagbebenta, maaari ko itong ibenta ng direkta sa kumpanyang nagngangalang Jiangchen Mining. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo riyan? Nakatayo ka rito sa gitna ng gabi sa ibaba ng aming corporate building. Naghahanap ka ba ng magnanakaw ng manok o aso? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis para arestuhin ka. Hindi, ginoong guards, hindi po ako magnanakaw. Nandito po ako para hanapin ang boss niyo. Nandito ka para makipagkita sa boss namin. Mayroon ka bang mental na sakit?
Sino ba ang gagawa noon? Pupunta ng gabing-gabi sa building ng kumpanya ng ibang tao para lang makita ang boss. Umalis ka na agad dyan, kundi hindi ako magiging magalang sa inyo. Wala po akong sakit sa pag-iisip. Nais kong talakayin sa inyong boss. Ang isang malaking negosyong nagkakahalaga ng 10 bilyon. Iyon ang rason kaya ko naisipan siyang puntahan ngayong gabi. Layas sabi. Kundi ako ang magpapalaya sa inyo dyan. At ikukulong kita sa istasyon ng pulis, bakit kailangang manakot agad? Nagpapakilala akong isang honorary treasure expert ng museo. Gusto ko sanang pag-usapan kasama ng boss ninyo ang paghahanap ko sa kayamanan na ito. May problema ba? Tangang tao ka talaga. Saang aspeto na babahala sa museo ang eksperto nyo? Kilala ng boss namin ang direktor ng museo. Gawin mo nang makausap kami. Kikita ka sa boss namin. Kundi bubugbugin ko lang kayo. Tapos ibibigay ko kayo sa mga pulis yun lang. Kamusta Director? Tungkol sa boss nitong Jiangcheng Mining sa inyo. Nakilala ko siya nga pala ang naging estudyante kong maipagmamalaki ko. Bakit mo siya hinahanap Brother Lin? Kailangan kong pag-usapan ang negosyo. Kaya gusto kong makausap. Negosyo huwag mo sabihin sa isang antique dealer ito. Laging nakikisali ang taong yon. Nakipag-usap na tayo noon para sumang-ayon dyan. At ibigay muna sa akin ang kahit na anong magagandang item. Paano nagbago na lang bigla ang isip nyo? Director, hindi naman yan ganon. Naisip ko lang ang takot na baka hindi kayanin ng mga museo. Sinong pinagluloloko nyo? Imposible para sa museo naming tanggapin yan. Ano yang antique negosyo na yan? Ang ibinebenta ko kasi ay mineral vein. Sa tingin ko mas makabubuting dumaan kay Jiangcheng. Teka, hintayin nyo ako, kukontakin ko na lang si Jiangcheng. Para sabihin sa kanyang magkita kayo sa corporate headquarters. Yan ay pakiusap. Pumayag na ang general manager ninyong magkita sa inyo rito. Kaya pareho na ba kayong nakakaharap sa akin doon? Tutu. Buisit personal car ng manager natin yan. Ano ba siya, bakit ganyan kalupit? Ang anak na ito kaya ang totoong sumundo doon. Ayon sa guro kong curator. Ikaw ang expert na si Ling Yonfeng. Ayon din sa aking gurong curator. Hinahanap mo daw ako para pag-usapan ang mineral sales. Nasa opisina ba para pag-usapan yan? Wag na sa opisina na ito. Marami akong gagawin. Sa madaling salita magsalita ka tungkol dito ayos. Patuloy lang. Mayroon po kayong mineral vein building sa silong na ito. Isang partikular na mineral na binubuo ng ginto. Pati mina ng pilak at bakal. Hahaha. Niloloko mo ba ako, expert Ning? Ito ang pinakamahalagang kumpanya sa negosyo ng pagmimina. Negosyo namin sa kumpanyang ito ang pagmimina. Kung paano mo nasabi mayroon akong mina ng ginto sa ibaba, bukod pa sa mga mina ng bato at bakal. Bakit ka ba ganyan kumilos na parabang naniniwala ako sa'yo? Batay iyan sa punto ng view ng teknolohiya. Tatlong arrogance iyon ay hindi dapat sama-sama. Kahit nakikilala mo ang aking guro, tinawag mo pa ako at nagbigay ng palatandaan tungkol rito. Mag-iwan na lang ako ng consultant fee para sa lahat ng tulong. Bilis umuwi ka na at pumunta sa kama. Sinasayang mo lang ang oras ko dahil hindi ka naniniwala sa akin. Malinaw, Ming expert. Paano ko gagawin yon? Napakagandang pakinggan ng lahat ng sasabihin nito para maniwala ako. Para bigyan kita ng 100,000, hindi yan dahil doon. Ginagalang ko pa rin ang mukha ng matandang guro mula sa curator. Bago ka na magdusa sa pangumbida mo ng mga patong na security guards para paalisin ka. Sinisira mo ba ang aking mahalagang oras at panahong inilaan? Kaya't sinasabi ko ito ang ibinuhos na oras at oras na nasasayang sa akin. Masasabi kong tapos na itong lahat. Ang mas mahalaga ipagpapatuloy na rin ng mga prospektor. Para masimulan natin ang prospect tungkol dyan. Subukang bumaba ng 100 metro. 300 metro tapos 800 metro. Titignan ko kung may mina ng ginto nga dito. Na may mina rin ng bakal o pilak rito. Opo, handa ko nang asikasuhin ang kasong sinabi ng guro nating Guanzhang. Kapag wala kahit anong bagay bibigyan kita ng 10 sampal sa bibig. Kahit asparusa lang. O CJ, sumali rito sa kumpanya. Patunayang hahanapin ang mina ng ginto pati pilak o bakal.
Ang ginto ay tunay ngang ginto. May minaring natuklasan ako na isang pilak. May minahan din narito. Iyon po ay bakal. Mayor or General Manager, totoo ito. Maraming posibleng minahan doon sa ibaba ng building. Base sa mga unang bilang sa tinatayang malaking ito. Talaga bang malaking iyon, anak? Para kaming naglalagay ng mga kayamanan sa resources para minahan doon. Ngunit wala talagang umaasang ganoon ito kadami malapit sa lugar. May nakatago pa rin bang mga kayamanan? Kaya paano mo nakita ito? Sa aking paghahanap may malaki pa ring pinagkukunang minahan para sa mga ito. Nahahanap lamang nito accidentally, hahaha. Nakakatawang sagot sa tanong. Dahil nahanap iyon para gawin natin base doon. Malaking issue iyong partikular na mineral vein ng grupong ito. Plano ko ngayon na humingi ng iyong kooperasyon upang patuloy tayong makipagtulungan rito sa partikular na vein project. Sapat lang po ang pondo na kinakailangan ko para ngayon. Humigit kumulang magkano iyong inaasahan mong pera. 10 billion naman, napakalaki siguro iyan. Posible pa rin yan. Kakailanganin lang nating asikasuhin habang mag-umpisa muna itong mineral vein project rito. Bigyan po kita kahit kalkuladong halagang ito matapos nyon. Idagdag mo rin yan ay baka alam mo na ito. Sakaling handang buksan para hukayin. Siyempre wawasakin natin din dito sa kinatatayuan ng building ko. Papatak sa hindi maliit na halaga talaga yan. O sige, sa 100 milyon kaya na ito. Kahit 1 billion man lang ayos na yan. 1 billion lang iyan na po yun ba? Nangangailangan din ng pambayad bilang sa ama mong nagkasakit. Wala pong problema, mag-transfer ako sa iyong account na ilalagay mong binigay. Ang kahanga-hangang lalaki namang ito. Hayaang maayos. May kasiguruhan man lang doon. Hindi ba nagbayad ng halaga sa mga handang paghahanda sakali mang kailangan sa standby cash? Bilang karagdagan galing sa operasyon natin yan. Lahat iyan nakatutok na lang upang harapin ang matinding mga karamdamang kumatos tulad ng sa mga professionals. Hindi mo dapat baliwalain po iyon kasi nararamdaman man din ang tatay mo ah. Mapapatutunayan na rin natin kakayanin niyang makarecover yan. Kahit natatakot ako, patuloy pa rin. Pagkatapos ay sa loob din po ng sumunod na inabot ng 6 na oras po iyon. Dahil nanganak ang sanggol, napakahirap nito na magbigay ka tulad ganyan kaysa dati po. Palaging magaan ba sa pakiramdam? Wala bang kahintulad nito kung tulad naman tayong isaalang-alang tungkol pagdating mo manganganak iyan? Ano na mangyayari, paano na ang operasyon? Napakahusay ng nagdaan na inyong operasyon. Mukhang kaya na niyang gumising man kahit ngayong gabi, tulad nito posibleng sinabi pa ng doktor sa ngayon. Kakailanganin lang ay 1 hanggang 2-3 araw pa man hanggang siya talaga tuluyang gigising po. Nakakatakot namang pasasalamat. Mga anak. Sa huli, ama, nandyan kagising. Parang sobrang natagalan ng naranasan nito yan pa para dito. Mahirap magkaroon ba ba? Ang kalusugan ng ama ang pinakamalaking kaligayahan ng isang anak.